Hello guys! Again, this is Joey Boy Palaboy. 12 years sales executive dito sa Mitsubishi Abad Santos, Manila branch. May ipapakita ko sa inyo na bagong-bagong Mitsubishi lineup natin. Ito po yung ating, hindi pa dyan, ito, yung 2026 Mitsubishi Destinator. Ibibigay ko sa inyo yung specs niya at kung ano ba yung mga features or advantage natin na wala sa ibang Mitsubishi lineup natin. Pero bago natin simulan yung video na to, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated ka sa other Mitsubishi promos and other Mitsubishi units na i-feature ko sa aking YouTube channel. Mga kabalaboy, naghahanap ka ba ng SUV na mukha siyang Montero, Expander o di kaya X-Force? Ito yung hinahanap nyo ngayon. Ito yung ating 2026 Mitsubishi Destinator, the GT CVT transmission. Ngayon, itong nakikita nyo sa inyong screen, ito yung top of the line natin. Inuulit ko, top of the line. Kaya siya tinawag na top of the line kasi busog na busog sa features yung unit na to. At saka, napaka-futuristic ng mga features ng unit natin. At ito, meron siyang specs or feature na wala sa ibang Mitsubishi lineup natin. At ngayon, uumpisahan natin sa kanyang exterior feature. Ito siya. Sa kanyang headlight, kung napapansin nyo, may kahawig siya sa X-Force. 2026 Mitsubishi Destinator natin na GT variant. Ito siya, naka-LED yung kanyang headlight at LED rin yung kanyang fog light. Mukha siyang X-Force, pero yung radiator grill niya, naka-glass bezel yan na kulay gray, ito. At meron siyang camera 360 at meron siyang sensor dyan sa harapan. 5 yung sensor niyan, ha. Papakita ko lang. 5 yung sensor niyan kasi ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 5 yung sensor niyan sa harapan. Dahil meron siyang front collision mitigation system. Isa yan sa mga safety features ng ating GT top of the line variant. Siyempre, nandito pa rin yung signature na Shield Dynamic Design concept ng ating Mitsubishi pagdating sa kanyang bumper. By the way, yung kanyang bumper or yung bumper garnish natin sa baba, naka-gray colored po yan. Saka kung napapansin nyo, may hawig sa ating Expander na GLS, yung kanyang grill sa baba. Sa kanyang windshield naman, naka-laminated windshield pa rin siya. At kung napapansin nyo, meron niyang mga sensor dyan. Meron kasi siyang auto high beam na sensor. At meron siyang rain sensor po. Sa bubong, papakita ko muna. Kulay black yung kanyang bubong. Kasi sa GT variant natin, dalawa yung option nyo dyan. Either mag-monotone ka o di kaya mag-two-tone. Pero kapag two-tone, ito kulay black yung kanyang roof and body color yung kanyang ibaba. Sa bubong, kung napapansin nyo, meron tayong panoramic roof. Mamaya bubuksan natin yan. Kung kayo'y mga ngampanya o di kaya gusto nyo makalanghap ng sariwang hangin habang nagro-road trip, pwede natin buksan yan. Ituturo ko po sa inyo mamaya kung paano buksan yan. Sa gilid, equip yung ating Destinator all variants ng 18-inch na alloy rims. Mga palaboy, bago natin ituro yung mga ibang features ng unit natin, ibibigay ko muna sa inyo yung dimension niya. Yung dimension ng ating Destinator or Mitsubishi Destinator, overall length po niya ay 4,680 mm. Yung kabuuang lapad naman niya or overall width, 1,840 naman. Overall height, kasama yung roof rail,
1,780 mm. Yung wheelbase niya mula dito sa gitna ng gulong natin sa harapan at gitna ng gulong sa likod. Yung wheelbase niya, yung sukat niyan, 2,815. Isa yan sa advantage natin para maganda yung kanyang handling, yung kanyang ride and comfort, saka sa loading capacity. Isa rin yan sa advantage natin kapag ganyan yung wheelbase niya. At syempre, gross vehicle weight or yung bigat ng ating sasakyan nasa 2,090 kilos. Seating capacity ng ating Destinator, all variants, 7-seater po siya. At saka yung hinahanap ng ibang mga enthusiasts or mga car lovers dyan, yung ground clearance, yung minimum ground clearance ng ating Destinator ay 214 mm. Ang ating Destinator, equip ito ng suspension sa harapan ng MacPherson strut with coil spring. At ang kanyang suspension naman sa likuran, naka-torsion beam. So guys, kahit naka-torsion beam yan at naka-MacPherson strut with stabilizer sa harapan, napakaganda pa rin ng riding and comfort niyan. Kasi ako mismo, masasabi ko sa unit na to, kayang kong i-compare to laban kay Innova, kay Zenix, o di kaya kay Fortuner, na mas maganda yung ride and comfort nito. Kasi tinest drive ko ito versus sa other SUV na pwedeng i-compare dito sa unit na to, mas maganda yung ride and comfort nito. Hindi ka masyadong inuuga sa loob, unlike sa mga nabanggit kong SUV. Medyo batagtag po siya. Ito, masasabi ko, mas komportable sumakay dito. Kaya kung ano lang natin, kung i-compare lang natin sa ride and comfort ni Xpander or ni Xforce, halos same lang sila ng ride and comfort. Ngayon, sa engine tayo. Mga kapalaboy, nandito tayo ngayon sa engine bay ng ating Destinator. Yung Destinator natin, kung napapansin nyo, ang dami niyang hose. Yes, marami siyang hose kasi ito, i-discuss ko sa inyo. Yung kanyang makina ay 1.5 liter na water-cooled na turbo gasoline engine. Kaya marami siyang hose kasi yung intercooler niya, ito siya. Water intercooled na yan. And ito yung hose niya, papunta sa sa coolant. Tapos meron pa yang water pump dyan. Yung water pump naman yan, pupunta naman ng radiator para palamigin yung yung coolant. And then papasok ulit yan sa ating engine. Papasok ulit yan sa ating water intercooler para lumamig po yung daloy ng hangin papunta ng ating air intake. Syempre, meron siyang turbocharger. Malakas po yung pumapasok na hangin dyan. Syempre, kailangan natin ng malamig na hangin para mas maganda yung performance ng ating engine. Yan. 1.5 liter na Ford V40 Euro 4 compliant na gasoline engine po na merong may VEC technology. At yung kanyang horsepower, 163 horsepower at 5,000 RPM. At yung kanyang maximum torque, 250 Newton meter at 2,500 to 4,500 RPM. Napakalakas ng pulling power ng unit na to. Kaya pwede tayong mag-tow. Pwede tayong mag-tow ng sasakyan, ng kotse. Kasi malakas yung kanyang pulling power. At kung iaakyat naman natin ng mga matatarik na bundok, hindi tayo mapapaya sa unit na to. Kahit nga Xpander, napapaakyat natin ng bundok eh. Ito pa kayang Destinator na merong turbocharge at 163 horsepower at 5,000 RPM. Maning-mani na lang sa kanya yung mga matatarik na daanan. By the way, yung unit natin, front wheel drive pala siya. Although front wheel drive yan, napakaganda pa rin ng ating handling. Kasi,
Meron siyang active yaw control at pwede natin iset yung drive mode niyan. Kung gusto natin aggressive driving or normal driving, meron tayo diyan. At ito sa engine, before sa expander cross kasi or sa expander variants natin, yung battery maliit. Ito same size siya ng battery ng ating Mirage. Mas malaki. Wait guys, nakalimutan ko bago natin tapusin yung sa engine niya. Yung engine ng ating Destinator, naka multi-point po yan na injector. Meron siyang injector dito sa ibabaw at meron injector sa ilalim. So ayun mga kapalaboy, nakita nyo na yung engine bay ng ating Destinator. Ito, side view. Ngayon, papasukin natin yung likod or puntahan muna natin yung likuran ng ating Destinator. Bago natin puntahan, Destinator natin na GT variant, equipped po yan ng side seal na kulay gray. Meron siyang cladding na parehas ng nasa expander cross natin. Meron din siyang side seal dito na kulay gray para mas maganda pa yung contrast niya. Sa likod, 18-inch din yung alloy rims. Inuulit ko, 18-inch alloy rims, naka-disc brake yung likod. ABS with EBD na rin yan, yung kanyang braking system. At ito, likuran ng ating Destinator. Naka-LED na yan na tail lamps at LED rin yung kanyang third brake lamps. Ngayon, bubuksan ko lang yung ilaw natin, papakita ko lang. Ayan, turn signal light niya, LED na rin. Yung kanyang tail lamps sa likod, pati brake lamps, third brake light, LED rin yan. Plate light, LED na rin. At meron siyang reverse camera sa likod. Syempre, reverse camera, nakakabit yan sa likod. Apat na rin pala yung, reverse sensor. Ito, location, 1, 2, 3, at 4. Mga kapalabo, yung ating Destinator, meron siyang safety feature na Rear Cross Traffic Alert or RCTA. Equip yan sa GT at GLS variant natin. And sa harapan pala, sorry, nagkamali ako na nasabi. Sa harapan, meron tayong leading car departure na notification. In case na umandar na yung sasakyan na nasa harapan natin, and tayo nakayuko or naka-idlip habang nagdadrive, pero please, huwag tayo magdadrive nang hindi tayo nakakondisyon ha. Meron tayong, yung leading car departure notification. Kapag umabante yung sasakyan sa harapan natin, mag-a-alarm yung unit natin na umabante na yung sasakyan na nasa harapan natin. Kaya na rin tayo. Mag-move forward na rin tayo at para maiwasan natin na businahan tayo ng sasakyan na nasa likuran natin. And then, ito, spoiler. Meron siyang integrated spoiler. Hindi mo na kailangan bilhan ng spoiler yung unit natin. Kasi meron siyang integrated spoiler, dagdag forma sa unit natin at saka meron siyang shark's fin antenna. Dagdag aerodynamic yan. Yung susi kasi natin, ito po siya. Dalawa po yan ha. Parehas yan, remote key. Ito yung susi niya. May 3 button yan. Lock button, unlock, at meron tayo ditong pangbukas ng tailgate. At kung gusto naman natin, kung hindi natin makuha yung susi sa bulsa natin, magki-kick sensing lang tayo para mag-open siya. Yan. Mag-o-open yan, mga kapalaboy. Saka, ayan, ito yung third row natin. Meron kasi tayong kurtina dito sa likod or yung car cover natin nung launching sa showroom. Ito, nandito nakalagay sa likod. Napakaluwag pa rin yan. Papakita ko lang. Ayan, maluwag pa rin yan guys. Mamaya iusog natin to. Papakita ko sa inyo yung kung gaano kaluwag yung ating Destinator. At kung isasara natin, nag-kick sensing lang ako ha. Sumipa lang ako sa gitna. Location pala ng sensor ng ating Destinator sa likod. Kapag nag-kick sensing lock tayo or kick sensing na pang-open, gitna. Sa Montero, sa gilid.
Ayan. So ngayon, tara, pasukin na natin yung loob ng unit. Unit natin ng Destinator GT GLS. Ano po siya? Naka keyless operating system. Kapag nakalock, automatic nagtitiklop yung mga side mirrors. Kapag in-unlock naman natin, automatic magre-retract yan. Ngayon, pasukin natin yung unit. Mga kapalaboy, bago ko upuan yung sasakyan natin ng Destinator, papakita ko lang muna sa inyo to. Meron siyang ambient lighting sa kanyang mga doors at pati sa kanyang dashboard. Ayan. 64 po yung lights niyan. Or 64 po yung mode ng ilaw na pwede natin ipalit-palitan. Saka guys, mamaya ipapakita ko sa inyo ibang features niya kung paano gamitin or paano baguhin yung mga settings ng ating unit. Mga kapalaboy, ipapakita ko muna sa inyo yung material ng ating sidings, pati upuan. Sa sidings niya, naka-synthetic na leather po siya. Ayan. Na ano ho yan, kulay maroon. Tapos equipped na rin yung kanyang upuan ng synthetic leather with heat guard. Kaya kahit na summer or na-park natin yung sasakyan natin sa hindi shaded na area at bigla tayong pumasok sa loob, pwede natin, mga kapalaboy, pwede natin kaagad upuan to. Pero merong features yung unit natin ng Destinator GT na wala sa ibang variant ng ating Destinator at wala rin sa ibang unit natin ng Mitsubishi na dito lang natin makikita sa Destinator. So mga palaboy, panoorin nyong maigi or panoorin nyo mula simula hanggang sa huli at tapusin nyo yung video na to para malaman nyo yung mga features ng top of the line unit natin ng Destinator. So ayan, bumalik tayo sa seat material, naka heat guard yan. At yung kanyang upuan naman, naka 8-way na ano po yan, power adjustable seat. Pwede natin i-slide yan paharap, palikod. Tapos pwede natin i-recline yung kanyang sandalan. Yan. Hindi ko na lang tinanggal yung plastic kasi ano po siya, para maano pa rin natin kasi hiniram lang natin yung unit na to. Ayan. And guys, 8-way adjustable seat, pwede natin ibaba or itaas yung upuan, yung recline po ng upuan natin. Tapos yung height, pwede natin i-adjust yung height neto. Papakita ko lang. Pwede ko adjust yung height niyan, ito, at pwede ko rin adjust yung height neto sa likod. Yun. Adjust naman natin yung pag-recline ng upuan. I-move forward ko. Yan. At kung gusto ko naman pahigayin yung upuan, ito siya. Natin, papakita ko sa inyo kapag naka-recline maigi yung upuan ng ating Destinator. Ayan. So, ayan. Papakita ko lang. Ganyan yung itsura niya kapag nakahiga. So, ito, higa ako. Yeah. So, ayan mga kapalaboy. Pwede natin gamitin to pang outing o kaya kapag si misis matagal mag-grocery or mag-shopping sa mall at tayo pagod na sa kakalakad. Higa lang tayo dito. Ayan, nakahiga ako ngayon. Nakahiga ako dito ngayon. Pwede ako mag-relax. Kung nasa gabi naman tayo or kung gabi naman at nagde-date tayo, kung poporma tayo sa mga nililigawan natin, papakita ko lang ito muna. So ito, bubuksan muna natin yung kanyang bubong. I-close ko lang muna. Ayan, naka-close. Ngayon, bubuksan natin yung kanyang bubong. Papakita ko lang yung ano niya, yung ceiling cover. Ibubuksan natin yan. Papatrasin ko gamit yung button dito. Ngayon, i-open natin. Una, ceiling. Isang pindot lang. Unang pindot. Hanggang dyan lang. Kalahati lang. Ayan.
Pangalawang pindot, slide, backward. Ayan, ano tayo? Naka panoramic roof. And then, kung gusto naman natin buksan tong sunroof, ito lang, pipindutin ko yung sunroof niya. Slide ko lang backward. Oops, nag-tilt. I-slide ko lang backward. Ayan. So makakalangap tayo ng sariwang hangin dyan. O di kaya kung tatakbo tayo sa eleksyon bilang barangay captain, kagawad. Ayan, bagay na bagay sa atin to. Makakalabas tayo dito. At kakaway-kaway tayo sa ating mga kababayan or kabarangay. At ngayon, ito, medyo pinagpapawisan ako dito kasi mainit po sa service bay ng ating dealer. Kasi ito, gabi na tayo nag-take ng video. Kasi pag sa showroom ako nag-take ng video, nako, napakadami po. Napakadaming nagvi-video dun ngayon. Kaya dito ako ngayon. Ito, sasarado ko na. In-slide ko lang forward yung kanyang control. At yung sa panoramic naman or yung ceiling, slide forward ko lang ulit. Ayan. Ulit kalahati. Slide forward ko ulit. Pagko-close na yan. So, ayun, napakaganda ng natin. Feature nung Destinator natin. Bubuksan ko lang muna yung makina ng ating Destinator. Naka-push button, engine start na, GT variant. Yan. Tahimik yung makina. And then, aircon control. Papakita ko lang. Pwede natin palamigin kaagad yan, pero ituturo ko lang muna sa inyo yung mga features niya. Sa aircon control kasi natin, meron tayong max cool function, memory function, kung ano yung sinet natin. Pwede natin pindutin to para mabilis bumalik. And kung meron tayong mga basang damit, or meron tayong mga pinagpawisan na t-shirt dito at gusto natin na hindi mga moy kulob yung sasakyan natin, pati yung damit natin, habang bumabiyahe tayo, pwede natin gamitin tong dry mode na to. At kung gusto naman natin na healthy yung hangin natin at papatay niya yung mga bad ions or bad bacteria sa hangin natin, pindutin lang natin yung Nano X technology. Pero ito, guys, aircon control, dual zone auto climate control po siya with Nano X technology, dry mode function, max cool function, and memory function. Napakadaming function ng aircon control natin. At saka, Calsonic Kansei nga pala, yung aircon compressor ng ating Destinator. Ayan, balik tayo. Medyo mainit. Pindutin na natin yung auto climate. Yan, nakaset sa low, pinakamababang temperature. Ngayon, si passenger natin, medyo giniginaw or baka lamigin siya. Pwede niyang iset yung temperature niya sa 25 or 26. Sa akin naman, iset ko lang ng 24. Yan. Sa second row seat, papakita ko. Dito yung control niya. Ayan. Pwede natin i-on yung aircon dito. Yan, nakaset sa pinakamalakas. Kung gusto naman natin i-set sa pinakamahina, pindutin lang natin yung low. Lagay lang natin sa number 1. So ngayon, dito tayo sa multi-information display. Equip yung ating GT variant ng 8-inch na LCD multi-information display. And meron siya mga features or mga mga options po na pwede natin baguhin. Papupuntahin ko kagad sa option niya, sa kanyang refuel na tayo. Ayan guys, papupuntahin ko sa kanyang options. Sa display settings, pwede natin baguhin yan. Same sa ating exports, expander cross, expander GLS, pati sa Montero Black Series. Pwede natin baguhin yung driver assistance yan. Pwede natin baguhin yung setting. FCM, pwede natin iset yan pwede natin i-on. At pwede natin i-set yung distance far, near, or di kaya middle. Yan. Pwede natin patayin yan. Pero ako, mas gusto kong naka-on yan. Napakahalaga nung na yan, ng feature ng ating FCM na yan. Meron din yan blind spot warning. Habang tumatakbo tayo, nakikita nyo ba yung triangle dyan sa side mirror? Gumagana yan, iilaw yan. Meron din tayong rear
cross traffic alert. Parking sensor, pwede natin i-off yung sensor natin. Leading car departure notification, pwede natin i-on or i-off yan. Pero ngayon, by default, in-off ni ng ating dispatch. And then, meron tayong ASC, yung Active Stability Traction Control. Ayan, meron siya niyan. Napakalupit ng ating GT variant na to. Napakadaming features niya. Yan. Guys, yan. Ito yung ilaw ng ating or notification ng ating blind spot warning. Tapos meron siya ditong yung parking sensor at nakailaw din yung natin, yung seatbelt reminder. At meron din siyang ilaw dito or seatbelt reminder dito. Kung sino yung hindi naka-seatbelt sa likod, naka-appear dito sa ating screen. Pati meron din siyang yung tawag dito, yung airbag bypass switch, kung naka-on or naka-off po siya. Yan. Papakita ko lang yung ambient lighting niya. Papakita ko lang guys, yung ambient lighting. Punta tayong all menu. Ambient lighting, ayan. Pwede natin iset yan sa desired na ilaw natin. Ayan, papakita ko lang. Kung nakikita nyo sa inyong mga screen, ayan siya. Pwede natin baguhin yan, gawing green. Ayan. Red, gawin natin red. Ayan. Blue, light blue. Ayan. Blue. Ayan. Or pwede rin white. White. Ayan, white. Ayan. Napakadami ng features ng natin, nung destinator natin. At guys, sa naman natin, sa ating entertainment system or in-car entertainment system, speakers niya naka 8 naka 8 speakers po yan. Sa harapan, meron siyang dalawang tweeter, left and right. Meron siyang dito sa baba, meron siyang speaker. Yung tawag namin dito pag mga car enthusiast na mahilig sa sounds, separates. Meron siyang dito sa taas, tweeter, sa baba, coaxial, yung natin, speaker, separates tawag namin dyan. And sa likuran, meron siyang two-way na speaker po. Yung two-way speaker na yan kasi yung speaker niya, coaxial siya. Yung coaxial speaker niya, meron pa siyang tweeter sa gitna ng ating speaker. Kaya siya, two-way coaxial speaker. Kaya 8 speaker po yung equip sa ating Destinator na GT. Yamaha po yung brand. Isa po yan sa maganda yung kanyang maganda yung sound quality pagdating sa sounds po. Yamaha speakers tayo, made in Japan. Japan brand po yung Yamaha pagdating sa speaker brand. Ayan. And then drive mode. Sa drive mode, 5 po yung drive mode natin. Papakita ko lang sa screen. Ito, pwede natin iset yan dyan sa multi-information display or dito sa ating head unit. Ayan siya. Meron tayong normal, wet, gravel, tarmac at mud. Mga kapalaboy, isa ito sa mga bagong feature ng ating Mitsubishi lineup. Kasi yung tarmac na yan, kung medyo aggressive driving tayo at mahilig tayong dumaan sa mga kurbada like sa Marilake, isa yan sa magagamit nyo. Kasi sineset niya sa pinakamaganda or high performance level yung ating steering wheel, traction control, engine. Saka yung throttle natin, yung throttle response, pinapaganda rin niya yung kanyang yung kanyang performance. At kaya pinapaganda rin niya yung natin, yung handling natin sa steering wheel kasi yung steering wheel natin, electronic power steering na yan. So guys, tingnan nyo napakalambot ng steering wheel kapag hindi tayo tumatakbo or mabagal takbo natin. Pero kapag bumibilis yung takbo natin, bumibigat or tumitigas yung ating manibela. Shit.
lights. Napakaganda ng features ng unit natin. And ngayon, pakita ko lang yung stock ng ating lighting system. Meron tayo ditong auto lighting system, nakaset sa auto. And then, meron tayo ditong meron tayo ditong fog lamps. At meron din tayong inon ko yung yung park light. Ayan, naka-off yung natin, park light. Naka-off yung headlight natin. Pero nilagay ko sa auto dahil madilim sa natin, service center. Ayan, nag-on po siya. High beam, ayan. Ang ganda ng cut-off ng ilaw nyo. Ang taas. High beam, low beam. Off natin. Fog light on. Oops. Fog light on. Ayan yung cut off. Nandun lang sa baba ng box. Pero kapag naka low beam, ayan, taas. High beam, yan, mataas lalo. Pero hindi nakakabulag yan sa kasalubong natin. Dahil pinopromote ni Mitsubishi ang safety pagdating sa ating mga sasakyan, pati na rin sa mga kasama natin sa kalsada. Expander. Ayan siya. Expander GLS po yan. And ngayon, meron tayo ditong CVT transmission. At meron din siyang po dito, drive sport mode. Papakita ko lang. Ilalagay ko lang sa drive. Ilalagay ko lang sa normal yung drive niya. At ngayon, pinindot ko yung DS. Nag-drive sport mode po siya. Dagdag hatak po yan. Or kung medyo aggressive tayo mag-drive, ayan, naka-on na yung natin, drive sport mode. At ngayon guys, napansin nyo, nagwa-warning po yung sasakyan natin. Nagwa-warning po yan. Na tawag dito, na may malapit na sasakyan or object po sa harapan natin. Then kapag na-reverse natin, ayan siya, napakalinaw ng reverse camera, oh. Grabe, kaya napaka-imposible na may maatrasan pa tayo nito. At ngayon, ito pa yung bagong feature ng ating Mitsubishi lineup. Ayan, meron tayo ditong meron tayo ditong camera. Ayan, meron tayo ditong monitor, yung rear view mirror natin kapag naka-off, ayan siya. Napakalinaw, di ba? Pero kapag tinilt natin yan, ayan, makikita nyo yung natin dyan, yung sasakyan na nasa likuran. Tapos, pwede natin adjust yan. Ayan, oh. Pwede natin adjust yan. Pwede natin i-down yan. Papakita ko lang, down. Down natin, down. Yan. Pwede natin up. Ayan. At kung hindi naman natin gagamitin yung camera natin na to, ganun lang, mag-off na yan. Alam nyo ba yung camera natin sa likod, dalawa yan. Ipapakita ko sa inyo yung pangalawang camera niya, kung saan nakalocate. At ngayon, punta tayo sa second row. Off ko lang muna yung makina. Wait, bago natin i-off, kinambyo ko eh. Nakita ko kasi to, electronic parking brake pa rin tayo with brake auto hold function. At sa airbag, safety features, airbags natin, meron tayong airbag sa passengers, sa driver side, dito sa steering wheel. Meron din tayong airbag dyan sa dashboard. Curtain airbag, side airbag, equip itong ating Destinator. Mga kapalaboy, yung natin, head unit natin, 12.3, po siya, 12.3 inches na siya. And then, pwede tayong mag-play dito ng USB, via, ng USB video or audio files. Or pwede natin i-connect via USB data cable yung ating mga mobile devices para magamit natin yung SmartLink display audio niya. Or si, Apple CarPlay or si Android Auto. Pero, ang kinaganda pa ng unit natin na to, meron po siyang SmartLink display audio.
Meron po siyang wireless SmartLink display audio. Iko-connect lang natin via Bluetooth and Wi-Fi yung mobile devices natin na Android Auto o di kaya meron siyang Apple CarPlay para magamit po natin yung mga apps natin na compatible dito. At meron din siyang web link ha. Guys, yung unit natin, equipped na rin ito ng wireless charging. Meron siyang wireless charging dock dito. Papakita ko lang. Ito. Ayaw wait lang. Meron siyang wireless charging dock. Magcha-charge na siya. Ayan nagcha-charge siya wirelessly. Pero kasi itong phone natin may cover, alisin ko lang. Para sa ating vlog, para makumpleto natin yung vlog natin. Guys, ito. Meron siyang wireless charging dock po. Papakita ko lang. Ayan, nagcha-charge siya wirelessly. Kaya napaka-kumpleto na ng unit natin na to, grabe. Sa halagang 1.8 million, napakadaming features, safety features, busog ka na sa sa pagmamaneho natin. Grabe, napakaganda. Napakaganda ng unit natin kasi ito pa lang, yung view mo pa lang sa harapan, ito. Napakaganda. Ang liit lang ng niya, blind spot niyan. Ang liit ang liit lang ng pillar natin. Kaya napakaliit lang ng blind spot. Tapos, kapag na-traffic ka, nag-sound trip, napakaganda ng natin, speaker natin, Yamaha speakers. Po siya, 8 speakers po siya, dalawang tweeter sa harapan, left and right, dalawang speaker sa baba, left and right din. Tapos, dalawa yung speaker niya sa likod, and meron siyang coaxial na tweeter. Kaya, two-way na speaker po yung nasa likuran natin. Sa harapan, naka-separates. Kaya, sa tunog pa lang, kung mahilig ka sa love song, rock, alternative, etong unit na to yung bagay na bagay sa'yo. Hindi mo na kailangan mag-upgrade ng speakers or nung head unit natin kasi sa sound quality pa lang niya, okay na. Ginagaranti ko sa inyo na sulit yung ibabayad nyo para dito sa Destinator natin. At guys, Destinator natin, nakakuha po siya ng 5 star sa ASEAN NCAP. 5 star po. Si Expander variants natin, 4 star. So, napakaganda ng unit natin. At safe na safe itong unit natin ng Destinator. Dahil yan, sa mga features na yan. At ngayon, second row seats tayo. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung meron sa second row niya. So, mga kapalaboy, nasa second row na tayo. Alam nyo ba yung Destinator natin, OEM na to baka LED yan. LED yung kanyang mga ilaw po. Dito sa harap. Ayan, LED na warm light. Warm white pala, sorry. Warm white yung color. LED yan. Tapos, aircon natin, aircon vents. Ito siya. Ano to dual aircon po siya. Merong aircon dito sa harapan, aircon sa likod, meron. Ayan, dual po siya, dual aircon. May evaporator din po to, kaya lumalamig po yung aircon natin dito. Hindi po para lang sa air recirculator po yung aircon natin. Yung mga vents na to, talagang malamig po yung binubugang hangin yan. At controls, inuulit ko. Low speed, high speed, on and off function. Meron tayo ditong dalawang USB slot, USB Type-C at USB port for charging. And meron din tayo ditong meron tayong tray dito. Kung si misis natin or kayo gusto nyong kumain, ayan. Pwede natin angat natin yan. Para lang tayo nasa aeroplano. Mayroon pa siyang cup holder dito. At kung gusto natin manood ng pelikula sa phone natin or gusto lang natin ma-monitor yung tinitignan natin sa phone natin, ayan, dyan, pwede natin ilagay dyan sa seat pocket. Ayan. So, sa mga nagtatanong kung matibay ba to, yes, napakatibay. Yan, pinupukpok ko na napakatibay. And ngayon, kung ibababa naman natin to, medyo matigas to
medyo matigas ibaba. Kaya alalay lang po sa pagbaba nito. Huwag nyo bibiglain kasi baka mamaya, ako, baka maputol kagad yung locking mechanism niyan. Yan. Close lang natin to. Legroom. Ito po siya. Yan. Napakaluwag oh. Kala nyo masikip. Pero pagdating dito sa baba, napakaluwag. Ayan. Mas masikip pa nga sa aeroplano eh. Ito napakaluwag oh. Pwede pa akong gumanyan. Upong tamad. Ayan. And guys, ito pa. Meron din siyang cup holder dito sa gilid, sa gitna. Pwede natin ibaba para maglagay ho tayo ng mga kape dyan or armrest kung ipapahinga natin yung ating mga balikat o kaya arm, syempre. And ngayon, punta tayong third row seat. Kailangan ko lang munang bumaba dito sa unit para mapakita ko sa inyo yung sa third row nya. Ito siya. Ito po pala, Yamaha speaker din yan. Coaxial na two-way. So, papakita ko lang sa inyo, ito yan, napaka-laki ng ingress natin or pagpasok natin sa loob at napakadaling umupo dito dahil meron naman siyang handle. Ngayon, ibababa natin yung upuan sa likod, sa second row, para makapunta tayong third row. Ayan, fold and tumble din po siya. Ayan. At papasok ako ngayon sa likod. Napakadaling pumasok sa third row. Ngayon, ito. Yung sandalan ha. Naka straight. Pupunta ako dito sa niya, pinakalikod. Ayan. Ito siya. Ito siya ngayon. Medyo sa totoo lang, medyo masikip. Ito siya. Medyo masikip. Pero pwede natin adjust yan. Gagawin ko, i-adjust ko lang sa inyo, i-adjust ko lang yung second row seat niya. Dito sa ilalim. Papakita ko lang. Ibababa ko lang muna yung camera. Sorry kung medyo magulo yung video. Ayan. Papakita ko lang sa inyo. Napakadali lang naman. Umuulan, tapos gusto natin i-adjust yung upuan. Yan. Yan, pwede na yan. Kunti lang yung adjustment na ginawa ko. Ayan. Ayan, medyo maluwag na. O, para ka lang nasa expander. Ayan. So mga kapalaboy, nandito na tayo ngayon sa likod ng ating Destinator ulit. Ayan, nasa likod tayo ngayon. Ipapakita ko lang sa inyo yung tailgate. Wala kasi sa akin yung susi ngayon. Kapag kick motion ako ng pagbukas, hindi siya gagana. Wala kasi sa akin yung susi. Pero, pwede natin pindutin yung doorknob dito sa likod para mag-open siya. Para umangat. Mga kapalaboy, may napansin kasi ako dito sa unit natin. So, ayan. Naglalabas siya ng tubig or may pumapatak na tubig dyan kasi may evaporator sa likod ng ating Destinator. Gaya ng sabi ko kanina, nagbubuga ng malamig na hangin yung ating aircon sa likod or yung air vent natin sa likod. Ngayon, pag inangat ko to, makikita nyo sa third row nya, meron tayong nandyan yung natin. Pero mamaya ko na lang siya bubuksan. And guys, ito, kung napapansin nyo na sa baba ng ating bumper garnish na kulay gray, nandyan yung kanyang reflector. Reflector lang po yan, hindi umiilaw yan. Dagdag visibility din yan kapag natutukan ng ilaw. Ayan. And then, mamaya ipapakita ko sa inyo yung third row. Ngayon, i-discuss ko lang muna sa inyo yung iba pang features niyan. Kasi, yung unit natin na Destinator, pwede nyo siyang downloadan ng Mitsubishi app po. So mga palaboy, ito, yung Destinator natin, pwede natin gamitan yan ng app para magamit natin yung mga remote climate control, and then yung mga remote door lock and unlock niyan, car finder, remote lights, ang napakadami ng mga function ng natin, yung unit natin na to. Kasi gamit yung app natin na Mitsubishi Connect,
Basta mayroon tayong internet connection at mayroong signal, yung ating destinator, meron siyang mobile signal, magagamit natin yung kanyang Mitsubishi na na connect na app po. Kasi isa rin sa mga key features ng unit natin na to, hindi mo na kailangan bumili ng GPS or GPS tracker at ikakabit sa unit na to, kasi sa app pa lang, sa Mitsubishi Connect app pa lang, magagamit mo na yung yung tinatawag natin na car finder. At saka kung ireregalo mo naman to sa inyong mga asawa, anak, o di kaya sa inyong partner, tapos ikaw nasa abroad ka, magagamit mo yung Mitsubishi Connect app na to, kasi malolocate mo yung unit mo, at kung may pupuntahan yung gagamit ng unit natin, makikita mo dito sa app na to kung saan ba yung unit natin. And kung lalagpas man sa boundary na sinet natin, pag sinet natin yung boundary niya, mag-a-alarm yan. Meron siyang geofencing na alarm. Kapag in case dumating tayo sa pinaka-worst scenario na wala yung unit nyo or may tumangay, meron siyang stolen vehicle assistance. Malolocate natin kung nasaan yung unit, o di kaya pwede natin i-shut off yung unit na yan. So guys, sa 1.8 million na net price, grabe, napakadaming safety features ng ating Destinator. Bubuksan natin yung likuran niya gamit yung kick sensing. Ayan, para ka lang nangarate. Umangat na siya ng kusa. At aalisin ko muna tong cover o yung car cover natin na ginamit sa pag-launch ng ating Destinator dito sa showroom. Wait lang po. So mga kapalaboy, na ibaba ko na yung ating car cover na ginamit sa launching ng ating Destinator. Ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung space sa likuran. Ayan, napakaluwag. Kasya dito yung dalawang malaking luggage na ginagamit natin kapag nag-abroad tayo. Tapos, pwede natin ibaba yan. I-full flat natin. Yan. Yan, naka-full flat. Mas marami ka nang ikakarga dyan ngayon. And dito sa gilid, yung lagayan natin ng tools. Tingnan mo naman, napakalinis. Napakaganda tignan nung nung jack natin dyan. Fit na fit yung ating jack. Tapos, tools, nandiyan pa rin nakalocate. Same sa ating mga previous model. Ganyan yung niya. And then, dito naman sa yung additional storage niya. Ito, pwede tayong maglagay dito ng umbrella, mga sapatos. Tapos, ito, access natin sa spare tire para mababa natin yung spare tire dito sa ilalim. Spare tire natin, kung ano yung nakakabit na gulong dyan, yun din yung spare tire po ng ating Destinator. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo to. Papatayin ko lang yung ilaw. Oops, sorry. Mali. Yan. Yan. Papakita ko lang sa inyo yung likod niya. Ito po siya. Napakaluwag ng ating third row. Napakaluwag kapag naka full flat at napakadami ng pwede mong ikarga dyan. Mga kapalaboy, baka magtanong kayo regarding sa suspension niya. Magkaiba po yung suspension ng ating expander. Magkaiba po yung parts ng suspension ng ating expander cross saka Destinator po. Or na X-Force natin, magkaiba po sila ng suspension parts po. Kaya pagdating sa ride and comfort, halos pareha sila, pero sa components, magkaiba sila. Medyo technical na, pero sa akin, mas malaki po yung nito. Mas malaki po yung shock nito compare po sa other Mitsubishi lineup natin, like nung sa MPV at yung sa X-Force natin. At ngayon, isasara ko yung likod. Kung hindi abot ni Mrs. or ni Tin yung ating pindutan dyan ng tailgate, pwede naman siya mag-kick sensing dyan para masara niya. Ayan. So guys, mga kapalaboy, regarding sa SRP ng ating Destinator,
ipapakita ko sa inyo. Regarding naman po sa pricing ng ating Mitsubishi Destinator na GT, ang SRP niya kapag monotone, 1,929,000 at meron tayo ditong cash discount na 130,000. Pero kung kukunin mo siya under in-house bank financing transaction, as low as 122,000 pesos, maiuwi mo na yung unit na to at meron siyang monthly payment as low as 39,946. Guys, yung binabanggit ko na all-in low down payment offer na to ay para lang kay BDO, BPI, RCBC or kay Sterling Bank. At yung monthly po niya is naka-base po sa 20% computed down payment. And kung gusto niyo ma-adjust natin yung monthly, gusto natin mapababaan, inquire ka lang sa akin, bigyan kita ng computation regarding sa unit na to. At kung cash transaction, inuulit ko, 135,000 po yung cash discount po na pwede mong mauwi para sa unit na to. Mga palaboy, maraming salamat po sa panonood ng video ko regarding sa ating 2026 Mitsubishi Destinator na GT variant. Para sa iba pang mga modelo ng ating Mitsubishi lineup, please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel para updated ka sa ibang mga i-offer natin at ibang i-feature natin ng mga Mitsubishi lineup dito. By the way, again, this is Joey Boy Palaboy ng Mitsubishi Abad Santos Manila branch. Turning 13 years na tayo dito sa Mitsubishi Abad Santos. Kaya kanino ka ba mag-i-inquire at magre-release or magtitiwala para sa unit na gusto mong i-avail? Sana kayo naman po yung maging next Mitsubishi client ko. Kita-kits dito sa Mitsubishi Jose Abad Santos Manila branch.